Magandang araw mga bata. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwentong Ang Mga Maskara ni Miko. Ito ay kwento ni Kate Del Rosario at guhit ni Rachel Ann Fabula. O, handa na ba kayo? Bakit po kaya ang lahat ng tao ngayon nakasuot ng maskara, tatay? Tanong ni Miko kay Mamberto. Pero, bakit po kaya ang ilong at bibig ang tinatakpan ng maskara nila? Bakit, Miko? Ano ba ang dapat na tinatakpan ng maskara? Tugon ni Mamberto. Kinuha ni Miko ang kanyang Batman na maskara at isinuot. Tatay, ako si Batman! Ang ganda ng maskara ko! Buong mukha ko ang natatakpan. Walang makakakilala sa akin kapag suot ko ito. Pwede po kayang ganito ang suot nilang maskara? Nakakatuwa ka talagang bata ka. Tama, piyadong walang makakakilala sa iyo pag yan ang suot mo. Pero hindi pwedeng ganyan ang isuot ng mga tao. Natatawang sagot ni Mamberto. Kinuha naman ni Miko ang maskarang ginamit niya sa programa sa eskwelahan. Ito na lang po! Tinahi ito ni nanay para sa costume ko. Maganda ito at makulay. Mga mata lang ang kailangang takpan. Hindi mahirap magsalita. Maganda nga iyan. Naaalala ko nang ginamit mo yan nung nakaraang buwan. Kaya lang, hindi rin yan maaaring gamitin ng mga tao ngayon. Pwede lamang gamitin yan sa mga espesyal na okasyon. Paninigurong tugon ni Mang Berto. Alam ko na! Eto na lang po! Ipinakita ni Miko ang maskarang yari sa supot. Madali lang po itong gawin at mura pa! Mura nga iyan. At kahit maliit na bata ay kayang-kayang gawin. Nakangiting sambit ni Mamberto. Kaya lang, ang kailangan nating lahat ngayon ay isang maskara na hindi lang basta maganda o mura. Kailangan natin ng maskara na magbibigay proteksyon sa ating kalusugan. Kaya kailangan na matakpan ang ating ilong at bibig. Ang iba, pati ang mata, ay kailangan ding matakpan. Bakit po? Mausok po ba sa labas? Baka po tayo ubuhin? Tanong ni Miko. Siguro nga ay mausok din. Pero sa ngayon, kailangan nating maging ligtas sa isang virus na kung tawagin ay coronavirus. Maliliit ang virus na ito at hindi natin nakikita. Inilabas ni Mang Berto ang surgical mask. Kaya nga, kailangan magsuot ng maskarang gaya nito ang mga tao, lalo na sa tuwing lalabas ng bahay. Face mask ang karaniwang tawag dito. Ayaw kasi natin ng makahawa o mahawaan ng iba. Kung minsan kasi, hindi alam ng isang tao kung meron siyang virus. Kung bumahin siya at hindi siya nakasuot ng ganitong maskara, maaaring mahawang katabi niya ng virus kahit hindi sinasadya. Pero kung ang lahat ng tao ay nakasuot ng maskarang gaya nito at hindi masyadong magkakatabi, ligtas siya at ligtas din ng ibang tao. Ipinakita rin ni Mang Berto ang face shield kay Miko. Bukod sa maskara, ang iba ay nagsusuot din ng ganito. Face shield naman ang tawag dito. Pinoproteksyonan din ito ang mata at buong mukha para mas ligtas. Bukod sa pagsusuot ng maskara o ng face shield, mas mainam rin na ugaliin nating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para siguradong malinis tuwing hawak sa sarili. Higit sa lahat, kailangan muna nating manatili sa loob ng ating bahay para mabilis na gumaling ang mga may sakit at tuluyan nang mawala ang virus. Hindi na po ba tayo maaaring lumabas
labas ng bahay, tatay. Sabik na rin po kasi ako makita mga kaibigan at guro namin sa eskwelahan. Gusto ko na rin pong maglaro uli ng basketball kasama sina Benny at Francis. Malungkot na tugon ni Miko. Niyakap ni Mang Berto ng mahigpit si Miko. Pansamantala lang ang lahat ng ito, Miko. Hindi magtatagal, magagamot ang lahat ng may sakit dahil sa coronavirus. Sa ngayon, manatili muna tayo sa bahay at magpalakas. Alam ko na, tatay! Sigaw ni Miko habang tumatakbo papunta kay Aling Susan na kanyang ina. Itatanong ko na lang po kay nanay kung may mga gamit siya para makagawa ng mga maskara na pwedeng ibigay sa iba. At dyan nagtatapos ang kwentong Ang Mga Maskara ni Miko. Sana'y naibigan nyo ang aking kwento. Hanggang sa muling pagkukwento mga bata. Paalam!